mga ka-PPL! Isang maganda at makabuluhang araw sa inyo at syempre welcome sa Pangasinan Provincial Library para sa ating social media storytelling or vlogging for the National Library of the Philippines. Kamusta po kayo? Handa na ba kayong malaman kung ano ang history ng Pangasinan Provincial Library? Alam nyo ba na ang library ay 102 years na ngayong 2026? And for us to know more about the history, atin ang panoorin ang vlog na ito. From a gypsy-like existence, ang Pangasinan Provincial Library ay nalipat-lipat na rin ng location sa Capitol Complex. Kasama na dyan ang Capitol Building, Malong Building, Narciso Ramos Sports and Civic Center, at ngayon sa Toyo Building, katabi ang pinakabagong Children's Library and Information Center. At syempre, nagdaan na rin ang iba't ibang provincial librarian na namumuno sa PPL. Kasama na dyan sina Madam Barbara E. Rivera, kasama rin po sina Ma'am Evangeline Paragas, Ma'am Lolita de los Santos, at ang ating provincial librarian ngayon na si Ma'am Cynthia Encarnita F. Villa. At para sa vlog na ito, ating makakasama ang aking kasamahan dito sa PPL, si Kuya Josel at si Kuya Arvin! Kaya mga ka-PPL, handa na ba kayo para sa ating tour at vlog? Tara na! Ako, si Kaliwa. Ako naman si Kanan. At kami ang Pro Players ng PPL. May dalawang outreach programs ng PPL. Ang Pipilipit at Ugugaw na para sa elementary schools kung saan nagkakaroon kami ng iba't ibang activities. Siyempre, kasama rin ang Pipiliwawa, Empowering Minds, Empowering Lives, Convergence Community Outreach Services Program. Marami na rin kaming napuntahang lugar na schools sa Pangasinan.
Ang librarianship o pagiging librarian ay isang propesyon na nakatuon sa pamamahala ng silid-aklatan at nagpapalaganap ng impormasyon sa pamamagitan ng aklat at iba pang sentro ng impormasyon. Saklaw nito ang mga gawain tulad ng pagkuha ng libro, pagpapanatili at pagbigay access sa mga libro, magazine at iba pang digital materials at iba pang pagkukunan ng mga impormasyon. Sa madaling salita, ang librarianship ay hindi lang tungkol sa libro. Ito ay tungkol sa pagiging tulay sa pagitan ng tao at kaalaman, mapapisikal man o digital na pamamaraan. Sabi po kasi nating librarianship is a field of profession na wherein we are practicing being a librarian. So bago tayo maging librarian, kailangan muna nating mag-undergo or mag-take ng Bachelor of Library and Information Science or Master of Library and Information Science. Then we will be qualified to take the board exam, which is the Librarian Licensure Examinations. Then we are now qualified to be called a librarian and practice the librarianship. So what are the other opportunities or jobs now we can apply for aside from being in the library or the four corners of library, wherein we can see different stocks of information materials, specifically books. So first, pwede tayo maging instructor or professor na magtuturo tayo ng mga estudyante undertaking Bachelor of Library and Information Science or the Master of Library and Information Science. So yon, pagka mahilig tayong mag-talk or mag-share ng mga information, so maybe we are qualified for that. And then next one is we can also be an archivist or museum curator. When we say an archivist, they focus on archival works wherein they manage mga historical collections, ganyan, ng mga associations or mga agencies, ganyan. Like for example, dito sa Pangasinan, meron tayong provincial archives. So, and then meron din tayong Banaan Museum. So, doon tayo possible maging employed. And then other organizations or agencies na meron silang mga archives office and then mga museums. And then next one, pwede din po tayong maging indexer. Isa yon sa mga major subjects when we will take Bachelor of Library and Information Science. When we say when we became an indexer, we focus on classifying different articles, ganyan, different types of informations na pinoprovide sa atin ng clients. Now, we will provide special topics on that information or articles na pinrovide sa atin for their easy retrieval and easy managing or organizing ng mga collections nila of that information. And then the next one, pwede din tayong maging information technology manager. Pag sinabi nating information technology manager, ito naman yung nag-cater sila or nagmamanage sila ng organization na merong, ang focus lang ay mga e-resources or mga digital resources. So, librarianship kasi is focused on information. When we say librarianship, iikot lang siya sa information. Either we provide information, we create information, or we collect information. So, information technology manager, they provide information through the digital resources, e-resources na meron ang kanilang organizations. Also, they create systems, ganyan, na pwedeng gamitin ng other libraries like nang meron tayo sa Pangasinan Provincial Library for the easy organization, organizing, and management of the different collections and resources na meron ang mga bawat library. So, yun yung isa sa mga possible na maging trabaho natin when we became a librarian and practiced the librarianship.
And then the other one, pwede din tayong maging community or yung parang bagong ano siya na innovator librarian or let's say community-focused librarian. So, ito yung ano, parang ang focus naman nito, naka-ano ka lang, you're always thinking out of the box services or programs or activities na pwede mong i-provide or i-deliver sa mga constituents or focus on the diverse groups in the community. Like, for example, we have the PWDs, the LGBT community. So, yung mga ganon. And other services na possible as long as it provides information and other innovative exercises. And then, ano pa bang ibang possible na maging trabaho natin when we became a librarian? So aside from being employed or pag-apply sa mga school library, sa mga elementary and high school, sa university or mga colleges which is under the academic library and the public libraries wherein wherein the Pangasinan Provincial Libraries belong, we have also the municipal and barangay reading centers. They are under public libraries. So, meron din tayong tinatawag na special library. So, sa special libraries, pwede tayong maging medical librarian. Pag sinabi nating medical librarian, automatic na yon. So, sa mga hospitals sila. Kasi meron tayong mga big hospitals here in the Philippines na meron silang mga library. So, ang tawag doon, pag naging employee ka doon, ay you will be called a medical librarian. Meron din tayong mga law firms, big law firms. Meron tayong Supreme Court of the Philippines. So, pag doon ka naman na employee, you will be called a law librarian. And other special libraries na meron tayo, we have the Bangko Sentral ng Pilipinas, the SSS, the Department of Budget and Management, and other national agencies and NGOs na meron silang mga information centers or resource center na nagpo-provide ng different information resources and information sa mga iba't ibang klase ng clients. So, yun yung mga possible na pwede nating mapasukan or ma-applyan when we became a librarian and practice the librarianship. So, planning to take up the course of librarianship requires you to have passion for information and knowledge. The key traits of this is love for reading and of course, love for books. Para makapasok ka naman sa librarianship, kailangan mong kumuha ng kurso na Bachelor of Library and Information Science, Information Service rather. At makapasa ng licensure examination for librarianship, which is LIL, Licensure Examination for Librarianship ng LET. Sa larangang ito ayon sa Philippine Librarianship Act of 2023. Okay, so, ang mga dapat mong pag-aralan at para maipasa ang librarianship course ay ang Information and Organization Management. Ito ay pangangasiwa ng libro o silid-aklatan, iba't ibang silid-aklatan, be it public, private, and special. Next is the reference, bibliography, user and service. Ito yung pagtulong sa ating mga kliyente kung paano maghanap ng tamang impormasyon na kinakailangan nila for their research and makabuo ng bibliography. At ang susunod ay ang cataloging and classification. Ito yung
arrangement, pagsasaayos ng libro gamit ang Dewey Decimal Classification or Library of Congress System. And ang susunod ay ang abstracting and indexing. Ito yung pagbuo ng index at paggawa ng buod ng isang artikulo at dokumento para makabuo ng bibliography. And the next is acquisition and selection and acquisition rather. Ito yung pagpili ng mga librong gagamitin ayon sa pangangailangan ng ating mga kliyente. And the last is the information technology. Ito yung pangangasiwa ng multimedia section natin na kailangan mo yung pagdi-digitize, ng automation, at pangangasiwa ng mga multimedia resources. Yun lang, Alvin, yun lang ang dapat mong pag-aralan at para maipasa ang ating librarianship. Kung kaya dito na nagtatapos ang PPL Vlog, abangan pa ang mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, paalam! Salamat!